Magandang araw po muli mga minamahal nating mga taga-subaybay, subscribers, viewers, at tumatangkilik po ng ating ministry nito, Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po'y nagagalak na muling makasama kayo sa linggong ito upang muli po nating talakayin ang last topic na ating pong pag-aaralan ngayong linggong ito na may pamagat pong ang huling na buhay na Panginoon. Ito po ang huling topic sa quarter na ito at sana po maging makabuluhang huli ang ating pag-uusap-usap dito. Ngayon po mga minamahal ay kung kayo man po ay nagpadala ng inyong individual na pangalan para po batiin natin ay hindi po muna natin gagawain sa susunod na lamang po nating pag-uusap-usap. Ngayon po ay babatiin po natin ay ang mga churches kung saan kayo belong. Ano po? At nakakatuwa pong malaman na napakarami na palang bansa ang nagsusubscribe sa atin. Narito po ang mga sumusunod. Italy, specific po ay sa Milan, Italy. Europe, meron po tayong Europe. Canada, specific din po ay sa Ontario, Kenora City. Sa Australia po, meron tayo. Meron tayo sa Saudi Arabia, mga kapatid nating sumusubaybay dito. Meron po tayo sa Texas, USA. Meron po tayong Dubai, United Arab Emirates. May sumusubaybay din po sa atin dito. Meron po tayong kapatid o mga kapatid na nasa Macau, sa SAR, sa China, na sila po ay kasama natin sa ating pagtatalakayan ito. At meron din po tayong mga kapatid na nasa Singapore. Kaya malugod po namin kayong binabati as a group na mga sumusubaybay po sa ating ministry nito. At ganun din po ang mga iglesia na mga sumusunod, ang Bagasbas Seventh-day Adventist Church, ang Vincent's Seventh-day Adventist Church po. Sa pangunguna po yan ni Merlita Letlet Baisa. Magandang araw po. Ang daet po, specifically ay ang mag-asawang Jose and Venus Tanay. Sila po ang mga masisiglang mga leader ng mga ministry din po diyan sa daet. Kagaya po ng Grass Cutting Ministry at ang Pre-Ride Ministry. Magandang araw po. Ang Basod Church, ang Ragay SDA Church, ang Marcos Village Seventh-day Adventist Church Mission Group, ang Mabalacat City SDA Church, ang Malagasang Second Church Imos Cavite, ang Babangonan Victoria Oriental Mindoro, Naik Cavite, Kapatalan Church, Polillo Island, ang Victoria Church, ito rin po siguro yung sa Babangonan, Magsikap Occidental Mindoro, Paradahan Tansa Cavite, GOB Carissa Tansa Cavite, Hinipaan Church po, ito po yung nasa parting diet din, Central Batangas 2nd District, Punta Tansa Cavite Seventh-day Adventist Church, ang Puerto Princesa, ang Baclaran Seventh-day Adventist Church, San Pedro, Laguna, ang City Park Seventh-day Adventist Church, ang Lipa, Batangas, lalo na po ang Lipa Adventist Academy. Nandyan po sila Sir Padre Kela, sila Ken, si Cha, mga aming anak. Sa Malasiki, Pangasinan, sa Project 8, Quezon City, Seventh-day Adventist Church po, ang JSIS Village, Seventh-day Adventist Church, sa Pasig City Church, Pagsanghan, Laguna, Busaran, Seventh-day Adventist Church, Bulacan Adventist Church po, medyo malawak po ang Bulacan, hindi po nabanggit kung anong specific na lugar, pero alam po namin, meron tayo sa Hagonoy, Bulacan, at meron tayo sa Malolos, Bulacan. Ang Labnig Seventh-day Adventist Church, Maragondon, Cavite Seventh-day Adventist Church, 13 Martires City Central Church, San Miguel, Bulacan din po ito.
Sa Paniki, Tarlac, meron din po tayong taga-subaybay. Magallanes, Cavite, Antipolo Central Adventist Church, Manila Central Church. Ito pong Puok Kapitan, sa Batangas din po ito, at ang Sampaloc Seventh-day Adventist Church. Napakarami na po natin, mga minamahal nating mga kapatid, mga subscribers po, ano? Kaya sa susunod po nating pagbati, ay mag-entertain po tayo uli ng mga individual names. Ngayon po ay talagang marami-rami na tayo. Kaya siguro po ay medyo makukuha ng ating pagbati sa mga pangalang ito ang ilang minuto ng ating talakayan ito. So, kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon ay nasa huling topic na ngayong quarter na ito, na ang pamagat po ay ang muling nabuhay na Panginoon, at kagaya po ng ating ginagawang palagi, tayo po muna hihingi ng bendisyon ng ating Panginoon. O Diyos ko po, makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sapagkat muli niyo po kaming binigyan ng lakas, ng buhay, ng piningang aming tinataglay, upang patuloy po namin ikaw na purihin, lalo na po Panginoon sa natatanging ministeryong ito ng Solid Rock, na kami po ay nakakapunta o nakakarating sa buhay ng aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo. Kami po ay natutuwa, mahal na Panginoon, sapagkat ang hamak o ang humble na ministering ito ay ginagamit mo po upang ang mga kapatid na ito ay aming makadaupang palad kahit lamang po sa pamamagitan ng pamamaraan ito ng media. Kami po ay huling humihiling na inyong patnubay. Buksan po nawa ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang lahat po ng aming pag-aaralan dito ay aming pong maunawaan at patuloy po namin magamit sa paglapit namin sa inyo. Amin din po idinadalangin tanging-tangi si Pastor Lady Perdon sa kanya pong pag-discuss ng mga topic na ito. Ganon din po ang Solid Rock Ministry founder, ang mag-asawa pong Brother Eugene Lukojemski at si Malu. Ganon din po ang aming editor na si James Burse. Sana Panginoon, patuloy po kayong makisama sa amin upang marami pa pong inyong mga anak ang aming matulungan sa mga bagay na ito. Tuloy po kami humihingi ng kapatawaran sa amin pong nagawang mga pagkakasala, lihiman po ito o hayag. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. At ang ating pong talatang sa ulihin ngayon ay makikita natin sa Marcos 16:6, at sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Noong ang Panginoon ay ipako sa krus, ang mga alagad ay nabalot ng kalungkutan at takot. Malungkot dahil nawala ang inaasahan nilang maghahari at takot na baka sila ang sumunod na dakpin. Subalit sa ikatlong araw ni Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling nabuhay na hindi nila inaasahan, bagamat ito ay binanggit na ni Kristo bago pa nangyari. Marami din ang naniniwala na dapat ipagdiwang ang araw na ito bilang pagpapahalaga sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. At sa huli ay ipinalit sa pangingiling ng Sabat. Natutuwa nga ba ang Panginoon sa pagpapahalagang ito bilang kapalit ng Sabat? Ating sama-samang pag-aralan ng kahalagahan ng pagkabuhay na maguli at paano marapat nating alalahanin ito ayon sa kasulatan. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw na ito. Number 1, papaano marapat nating alalahanin at ipagdiwang ang pagkabuhay na maguli ni Kristo? Number 2, ano ang patunay na si Kristo ay nabuhay na maguli? Number 3, ano ang pinakamatibay na patutuo na si Kristo ay nabuhay na maguli? Number 4, gaano kahalaga ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad matapos na siya ay mabuhay maguli, at ito ba ay mahalaga rin sa atin ngayon? Balikan po natin na ang question number 1, papaano marapat nating alalahanin at ipagdiwang ang pagkabuhay na maguli ni Kristo?
Alright po, ating titingnan dyan sa sinulat ni Marcos sa Kapitulo 15, talatang 42 hanggang Kapitulo 16, talatang 6. Ano po ba ang sinasabi? At nang kinahaponan sapagkat nooy paghahanda sa makatwid bagayang araw na nauuna sa Sabat, dumating si Jesus na taga-Arimatea, isang kasanggunit na may marangal na kalagayan na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos, at pinangasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang kilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon ay tinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon ay pinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Maria ang ina ni Jose kung saan siya nalagay. At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago at Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumaga ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At kanilang pinag-usapan, sino kaya ang ating mapapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat siya ay totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamta ng isang damit na maputi. At sila'y nagitla. At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong mga gitla. Hinahanap ninyo si Jesus ang Nazareno na pinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya." So, maliwanag po ng ating Panginoon ng mamatay ay bago lumubog ang araw ng paghahanda sa araw ng Sabat. Kinaumagahan ay araw ng Sabat at ang susunod ng unang araw, pagka umaga, nung sikat na ang araw, ang mga babae ay pumunta sa libingan upang magdala ng pabango. Datapot ng pagdating nila ay nakabukas na ang libingan at sila'y mayroong nakitang isang lalaking nakaputi na ang wika, "Ang inyong hinahanap na si Jesus na Nazareno, wala na rito sapagkat nagbangon siya." So itong mga minamahal ay napakaliwanag na sinasabi na ang ating Panginoon ng mabuhay ay unang araw ng Sanlinggo pagkatapos ng Sabat. So maliwanag po na ito ay araw ng linggo sa tawag natin ngayon. Ano po? Araw ng linggo. Marami po ang nagsasabi na 3 araw, 3 gabi si Kristo, ang sabi niya, siya ay nasa ilalim ng lupa. Bakit? Maglulubog ng araw ng Biyernes, Sabado, pagkatapos pagkaumaga ng linggo, ay nabuhay na. So, hindi ka 3 araw, 3 gabi. Mga minamahal, yung pong ekspresyon na 3 araw, 3 gabi ay ekspresyon ng mga Hudyo na nauunawaan nila. Sa ating kapanahunan po, hindi maaaring sabihin na 3 araw, 3 gabi, pagkatapos ganun lamang dadalawang gabi. Yun po sa ating recording. Datapwat sa mga Hudyo, kapag sinabi mo po na 3 araw at 3 gabi, ibig sabihin, yung panahon na yun, basta kumabit yan, kahit na 1 minuto yan, kabilang na yan sa 1 araw sa kanila. Sa ating hindi ganon. Gusto natin talagang 72 hours. Subalit ang nag-uusap po rito, ang sumusulat ito, ay isang Hudyo na nauunawaan yung kanyang sinasabi at nauunawaan ng kanyang sinasabihan. Ano po? So, ang tanong naman, ito ba ay marapat na ating ipagdiwang yung unang araw na bilang kapalit ng ika-7 araw? Kasi noon, inaalaala natin ay yung paglikha ng sanglibutan. Ngayon naman ay yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Paano ba marapat na alalahanin yung kamatayan, pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon? Pakitingnan mo dyan, mami, sa Kolosas, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 12, ano ang sinasabi? At sa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan
at kapangyarihan, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, nang nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Yun po pala ang sinasabi ng banal na kasulatan ng pag-alaala, pagsiselebrate ng pagkamatay, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Yung tayo'y manampalataya, tayo'y mabautismuhan, at tayo ay magpanibagong buhay. Lumakad sa kabaguhan ng buhay, palibhasang si Kristo namatay na buhay para sa atin upang tayo ay tubusin sa ating kasalanan at upang tayo ay baguhin sa ating likas na makasalanan. So yun po pala ang tamang pag-aalaala. Yung araw ng Sabat, yun po ay hindi nababago, hindi yun naaalis. Yun ay sapagkat yung pong araw ng Sabat ay Sabat ng Panginoon nating Diyos na Kanyang inilaan para sa iyo, para sa akin, sapagkat pinapahalagahan niya ikaw at ako, tayong lahat. At yun namang Kanyang kamatayan ay naghahayag kung gaano kadakila yung pag-ibig na iyon na inahayag sa araw ng Sabat. Okay po, sana po naging maliwanag ang ating unang topic. Ngayon po sa pangalawa, ano ang patunay na si Kristo ay nabuhay na maguli? Ayan, titingnan po natin sa Kapitulo 16, 4 hanggang 8, ano po ba ang sinasabi? At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat siya ay totoong malaki, at pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamta ng isang damit na maputi, at sila ay nangagitla. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus ang Nazareno na ipinako sa krus, nagbangon, wala na siya rito. Tingnan niyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Tatapot magsiyaong kayo, sabihin ninyo sa kanya mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangangitla. Hindi sila nang nagsasabi ng anuman sa kanino man, sapagkat sila'y nangatatakot. So, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nung dumating yung mga babae, nadatnan nila, bukas na yung libingan. Pagkatapos, mayroong lalaking nakaupo doon sa loob na nagsabi, huwag kayong magitla, huwag kayong mabigla. Yung inyong hinahanap, bumangon mula sa mga patay. At siya ay mauna sa inyo at makikipagkita sa inyo doon sa Galilea. So, maliwanag po ang sinasabi na talagang napatunayan ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli sa pagkatuna, bukas na yung libingan, samantalang ang bato ay totoong malaki na ibukas na. At pagkatapos, mayroong isang lalaking nakaputi na nagpatunay na ang Panginoon ay nagbangon gaya ng kanyang sinabi sa inyo. Tingnan pa po natin sa 1 Corinto 15, 1 hanggang 8. Ano ang sinasabi? Ngayon ipinatatalastas sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siyang inilibing at siyang muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya ay napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y natutulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol, at saka huli-huluhan tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. So, dito po ay sinasabi ni Pablo na hindi lang yung mga babae ang nakaalam, siya'y napakita kay Pedro,
napakita sa 11 alagad, napakita sa mahigit 500 mga tao na paminsanan. So marami ang eyewitnesses ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli. At ang wika ni Pablo, sa kauli-uli, nagpakita sa akin. At tatandaan po ninyo, ito si Pablo dati-rati, kanyang ipinapapatay lahat ng nagpapahayag na si Kristo ay nabuhay na maguli. Datapot ngayon kanyang pinatutunayan na nakita ko. At lahat ng ito ay ayon sa kasulatan. Yung lahat na nangyayari, yung kanyang pagkamatay, ayon sa kasulatan. Yung kanyang pagkabuhay na maguli, ayon sa kasulatan. At ito ay napatunayan, nasaksihan ng napakarami. So wala pong duda, ang Panginoon nabuhay na maguli. Okay po. Salamat po sa paliwanag sa question number 2. Ngayon naman po ay nasa question number 3 tayo. Ano ang pinakamatibay na patutuo na si Kristo ay nabuhay na maguli? Titingnan naman po natin sa talatang 9 hanggang 20 ng 16 ng Marcos. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng Sanlinggo ay nagpakita muna sa kay Maria Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. Siya yumaon at pinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus samantalang sila'y nangahahapis at nagsisitanis. At sila ng kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita sila sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid. At sila'y nagsiyahon at ipinagbigay alam ito sa mga iba at kahit sa kanila hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos sila napakita sa 11 samantalang sila ay nakakaupong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nakakakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapani. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisi, sampalataya, mga papalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mga nagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila ay mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawa kasama nila ang Panginoon na pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. So dito po ay ipinapahayag na maliban na ang Panginoon ay napakita sa mga alagad, kanya pang ipinag-utos na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong kinapal, sa buong sanlibutan, na ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang mga alagad ay humayo nga at ipinangaral ang katotohanan ito, bagamat sila'y inuusig, pinapatay, at binabalaan na huwag nang magsalita tungkol sa pangyayari ito, patuloy silang nangaral, patuloy na kanilang ibinabalita. Bagamat sila'y dinakit, binugbog, sinaktan at pagkatapos pinagbalaan, patuloy pa rin na sila'y nangangaral. Isang patunay na ang kanilang sinasabi ay tunay, totoo, sapagkat sino ba naman ang gagawa ng mga patutuong ganito kung hindi katotohanan. Alam po ninyo sa panahon natin, yung mga nagsasabi ng hindi katotohanan, kapag ka nabigyan ng milyones, nagbabago ng statement. Kapag ka tinakot, nagtitestify kahit hindi totoo. Datapwat dito, takutin man sila, bugbugin man sila, patayin man sila, hindi sila nangingiming sabihin ang katotohanan sapagkat alam at tiyak nilang katotohanan sapagkat kanilang nakita, kanilang namasdan. At ang wika ng Panginoon sa pamagitan ninyong pangaral
magkakaroon ng mga kapangyarihan. Kahit ng mga demonyo ay inyong mapapalayas. At ito po ang nagpapatunay na ang ating Panginoon ay nabuhay ngang maguli. Kapag tinignan po ninyo sa Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 11, napakaliwanag po ang sinasabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So makita po ninyo, kahit pa ang dyablo nadaig ng mga alagad sapagkat hindi sila takot sa kamatayan, sila ay patuloy na nagpatotoo. So ang pinakamatibay po na ebidensya na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli ay ang patutuo ng mga alagad sa kabila ng lahat ng pag-uusig na kahit si Satanas mismo nadaig na anupat siya'y nawala na ng lugar doon sa langit. Hindi na siya kailanman maaaring makapasok pa sa langit. Sa panahon ni Job, siya ay nakababalik pa sa langit, nakikisalamuha sa mga anak ng Diyos upang doon ay mag-report at mag-accuse. Datapot ngayon, he could no longer accuse, hindi na siya maaring pumunta sa langit sapagkat dinaig na sila sa pamagitan ng testimony ng mga alagad. At alam po ninyo, yung pong ating pananampalataya marapat maging kagaya ng pananampalataya ng mga alagad na hindi tayo matakot, hindi tayo mag-alinlangan na ipabalita ang katotohanan ito na si Kristo na buhay na maguli, na si Kristo babalik muli. Huwag po natin ikahiya, huwag natin katakot. Ibahagi po natin sapagkat ito ang katotohanan na maging ang dyablo ay madadaig kung tayo po ay hindi matatakot. Okay po, at ngayon po ay nasa huli na tayong katanungan. Gaano kahalaga ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad matapos na siya ay mabuhay maguli? At ito ba ay mahalaga rin sa atin ngayon? Alright, basahin muli natin sa Kapitulo 14 hanggang 20, ano ang sinasabi? At pagkatapos sila'y napakita sa 11 samantalang sila'y nakaupong nagsisikain, at pinag-iwikaan sila ng kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nakakita sa kanya pagkatapos na sila magbangon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ng ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito na magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mga nagsasalita ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga angas at kung magsisinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang para ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga pagkatapos na sila mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumafurok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawa kasama nilang Panginoon at pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang palakik, siya nawa. So mga minamahal mga kapatid, ang tanong ay nananampalataya ka ba? Sapagkat yung mga alagad, sinaway ng Panginoon dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang tanong sa atin ngayon ay, na tayo ba'y nananampalataya? Nananampalataya ba tayo na si Kristo ay nagmamahal ng gayon na lamang sa sanglibutan? Nananampalataya ba tayo na si Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan? Nananampalataya ba tayo na si Kristo ay muling babalik? Bilang Seventh-day Adventist, of course, ang sagot natin, opo. Subalit, kung tayo'y nananampalataya ang wika ng Panginoon, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Mga minamahal, ang Panginoon na nanawagan sa atin na ipangaral natin ang Ebanghelyo. Sapagkat ang sumasampalataya ay maliligtas. Sumasampalataya at mabautismuhan. Datapot, ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. Mga minamahal, buhay na walang hanggan o kapahamakan ang pinag-uusapan dito. Kaya ang ibig sabihin, napakahalaga na ito'y ating ipangaral. Ano
ang ginagawa natin. Totoo nga ba na tayo'y nananampalataya? O katulad ng mga alagad ng una, hindi nananampalataya, nag-aalinlangan, natatakot. Sa panahon po natin ngayon, hindi natin kinakailangan matakot, hindi natin kinakailangan mag-alinlangan, sabihin natin ang katotohanan na may pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos nagmamahal, at ang ibig ng ating Panginoon, kung maaari, ang lahat ay maligtas. Subalit marami ang namamatay na hindi nakakarinig, hindi nakakaunawa ng Ebanghelyo na kinakailangan sana nakaalam sila kung tayo ay hindi natatakot, kung tayo ay hindi nag-aalinlangan, kung tayo nananampalataya sana sa mga salita ng Panginoon. Okay po, ngayon po ay tayo natapos na sa ating talakayan at iiwanan po namin sa inyo ang mga summary nito upang lalo po natin maunawaan ang ating pinag-aralan. Number 1, ang pagbabagong buhay ay tunay na pagpapahalaga at pagdiriwang ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Number 2, nakakatiyak tayo na si Kristo ay nabuhay mag-uli dahil napakita siya sa marami at ang pagbabago mula sa pagiging takot tungo sa matapang na tagapagbalita ng mga alagad. Number 3, ang di pagkatakot sa banta ng kamatayan ang matibay na patotoo na si Kristo ay nabuhay mag-uli, na kahit si Satanas at kanyang mga anghel ay nagapi o natalo. Pang-4, ang tunay na pananampalataya sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ay ang paghahayag ng Ebanghelyo saan ka man pumaril. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral na ito na tayo ay maging mga aktibong tagapangaral ng pabalita sapagkat minamahal ng Diyos ang lahat at ang Panginoon naiinit na gustong-gusto na niyang bumalik lamang hindi pa tapos ang ating gawain. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po na hindi umurong ang aming Panginoon sa kabila ng lahat ng kahirapan. Tinanggap ang kamatayan ng maluwag sa kanyang puso sapagkat walang ibang nais ang buong kalangitan kung hindi ang aming kaligtasan, ang aming pagkatubos. Kaya mo banal puri hinawa, sambahin ang iyong dakilang pangalan. At magmula ngayon tulungan kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng tapang na mangaral, ipahayag ang katotohanan nang walang pangingimi sapagkat ang aming Panginoon ay makakasama namin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O amang banal, salamat po sa iyong mga pagpapatawad. Salamat po sa iyong pag-unawa sa amin. Patuloy nawa na pagkalubang kami ng kapangyarihan at pag-ibig. Maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod na quarter, tayo po'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, pag-aaral ng paso ng ating mga leksyon. God bless everyone.